Naku, may bago pong na-discover ang NBI Davao Region. Diyan sa Davao mismo. Akala natin tapos na ang Pogo. Nung July pa, sinabi ng Pangulong Marcos na itigil na ang Pogo. Meron ng executive order, totally pinatitigil ang Pogo. Marami na mga investigasyon tungkol sa illegal Pogo. Pero ang na-discover ng NBI na hindi sinasadya dahil meron silang ibang operation, nagulat sila. Pogo operation ang kanilang nakita at napakaraming nakita nilang nagtatrabaho doon. Pakinggan nyo itong sinasabi nito si Archie. Ito yung si Archie, ito yung NBI Director ng Region 11, Davao Region, Davao City. Kasama na. They operated here bago pa lang. No? Siguro mga... Attorney Aceto Albao, Archie Albao. And yung lugar very discreet. It's a compound. Parang dating ginagamit as parang agricultural bodega. Then ito ngayon pinalitan ng Pogo operations. Magsasagawa lang sana ng rescue operations ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang Malaysian national na sa pilitang pinagtatrabaho sa isang warehouse sa Davao del Norte. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nasorpresa sila dahil ang warehouse na kanilang sinalakay sa Barangay Manay, Panabos City kaninang alas 2 ng madaling araw ay isa palang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub. Hindi na nila inabutan ng kanila sanang i-rescue dahil naisama ito sa mga tumakas na Chinese nationals kabilang na ang umano'y manager ng Pogo. Tindi. Ayan Paano yan? Sa Davao, mayroon pang ganyan. Bawal lang nga yan Matindi. Pogo Hub ang nadiscover sa isang sanay simpleng operation. At ang mga inaresto po dyan ay, kung di akong kakamali, nasa 59 o 60. More or less na mga personalidad nagtatrabaho sa Pogo ang inaresto ng NBI sa hindi sinasadya. So kung hindi sinasadya sa operation ng NBI may na-discovering Pogo operation, baka meron pang nag-ooperate na iba. Kaya kailangan i-double check ito ng NBI at saka ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na siyang Law Enforcement Agency, Office of the President, na siyang nagmumonitor sa Pogo operation dito sa Luzon. Lalo na tigit sa Metro Manila. Sa Davao Region pala, meron pa rin kahit ipinatigil na sinong protector dito? Sino nakikinabang dito? Kakaiba, So meron talaga nagpapalusot pa rin kahit na bawal na, kahit na ipinagbabawal. Sino kaya ang protector? Dapat alamin ni Archie Albao, Regional Director ng NBI Region 11, kung sino ang nasa likod nito. Kasi kung nakakapag-operate at meron ganyan, 59 hanggang 16 katao, at nakatakas pa rin yung grupo ng mga Chinese. Chinese na naman. Talagang Pogo. Alam naman natin ang Pogo. Napakasama ng idinulot nito. Maraming mga crime na idinulot ito. Illegal drugs, torture, at iba pang mga kriminal na gawain dito sa Luzon, especially ang Central Luzon, diyan sa Pampanga at Bataan. Sa Davao pala meron din. Sino kaya ang may-ari niyan? At sino kaya ang protector dyan? O bahala na kayo kung ano yung masasabi dyan. Please like, share ng ating mga video. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito na. Sa tingin kaya ninyo ay nagsisisi ang mga Duterte? Pinagsisisihan ng mga Duterte ang kailang mga ginawa laban kay Pangulong Marcos, sa buong pamilyang Marcos, at saka kay Speaker Romualdez? Kaya kung naitatanong ito, from day one, halos 2 taon kalahati na, grabe ang mga batikos ng mga Duterte. Katulad ni former President Duterte, Sara Duterte, Vice President, Baste, at saka Pulong, yung mag-ama. Na mga sinasabing bangag, adik, korupsyon, ganon-ganon. Pero hindi naman pinatulan ng Malacanang yan. Pero ganon, ngayon, nagputukan na ang maraming mga kaso. Buhay na buhay ang issue sa ICC. Katunayan, hindi lang natin masabi kung paano galawan dyan dahil ICC yan, International Criminal Court. Mabigat po yung mga ebidensya at reklamo laban sa mga Duterte. Na anytime pwede ho silang arastuhin pag dumating na yung warrant at ipapatupad dyan ng International Police o Interpol. Na sinabi na ng Malacanang, hindi nila pwedeng pagbawalan o pigilan ng Interpol pag merong red notice kasi tayo ay merong Interpol at tayo ay member ng Interpol dahil tayo rin ay merong mga hinahanap na mga posibleng tatago sa ibang bansa. Interpol ang ginagamit dyan.
At higit sa lahat, ito hong mga kaso ni Sara Duterte, napakabigat yan. Mga criminal cases sa Quezon City at susunod na mga kaso na ipapile ng NBI na maaaring paglabag sa anti-terror law tungkol sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Speaker of the House at sa First Lady. Pangalawa, meron siyang 3 or 2 disbarment case before Supreme Court. Baka matanggal pa ang kanyang lisensya as lawyer. At siyempre itong impeachment na 2 na pwede maging 3 pa. Yan ang basihan kung bakit ko na itanong, sa palagay kaya ninyo hindi nagsisisi ang mga Duterte sa kailang ginawang pagbatikos na ang matitindi kay Pangulong Marcos at sa ating gobyerno. Kasi itong galaw ng civil society at ng taong bayan muna, ng mga petitioner or nag-file ng kasong impeachment, ito po yung mamamayan Dahil kailang nakita yung mga posibleng pang-abuso at paglabag sa batas nitong si Sara Duterte. At yun naman mga complainant before ICC, nakita nila talagang may mga paglabag sa karapatan pantao at humahanap sila ng hustisya. Si dating Pangulong Duterte, may mga kaso na rin hong plunder. Diyan ho sa Office of the Department of Justice na inaipel ni dating Senador Trillanes. Si Pulong Duterte at Attorney Carpio, asawa ni Sara Duterte, ay kinasuhan din ng smuggling at iba pang kaso sa DOJ. So patong-patong na ang kaso nitong mag-aamang ito. Kaya ko na itatanong kung hindi kaya sila nagsisisi sa kanilang mga akusasyon. At alam yan ni Sara at ni Digong, dahil pareho silang abogado, alam nila na mayroong pananagutan sa batas yung kailang mga sinabi. Kung nung una okay lang, pero ngayon binabalikan na sila sa magitan ng rule of law, pagpapatupad ng batas. Okay, gumagalaw na ang Law Enforcement Agency, the whole government approach, ang galawan, military, NBI, police, intelligence community, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, lahat sila gumagalaw para hanapan, magkaroon ng investigasyon at pag may nakitang ebidensya ay kasuhan ng mas matitindi ang mga Duterte, lalo na si Vice President. Yan po ang nangyayari ngayon. So kung hindi sila magsisisi o binabaliwala nito, abay mabigat na problema yan. Wala na silang gagawin kundi humarap sa preliminary investigation, pagdating sa korte, puro hearing yan, dito at pwede pa sa abroad. Mabigat yun sa ICC, may pagkakulong talaga yon. Itong kay Sara Duterte, hindi lang siya baka pwedeng mawala yung pagiging abogado. Baka ma-impeach pa yan. Pag natanggal yan sa pwesto, ban yan sa lahat ng public office. Antitindi po ng mga pwedeng violation. Maaaring hindi nagsisisi in public, hindi inaamin ng mga Duterte, pero siguro sa kanilang mga pag-uusap na nararamdaman nila itong galaw ng batas, itong rule of law na pinapairal at policy ni Pangulong Marcos. Imbestigahan kung may ebidensya at kung may matibay na basihan dalig sa husgado. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, lahat gumagalaw. At ongoing pa, hindi pa tapos. Ang pinakamabigat yung kanyang pagbabanta na hindi palalampasin niya ng DOJ at NBI. Kaya nga binigyan na siya ng subpoena at next week ay magkikita ulit sila or dapat tumarap na siya sa NBI para siya ay tanungin doon sa kanyang mga banta. So ang titindi niyan. Matitindi, hindi biro. Maaaring binabaliwala ng mga Duterte in public, ayaw nilang aminin sa media at dahil kasi pang-saywar lang. Pero kung iisipin nila ang mga kasong kailang kinakarap at mga pwedeng mangyari, abay masakit yan. Pero wala tayong magagawa. May complainant, may batas, so kailangan pairal. Mas delikado at hindi katanggap-tanggap sa nakakaraming Pilipino pag hindi pinatupad ang batas. Pag hindi mo kinasuhan itong mga Duterte, abay sasabihin ng mga tao, ay bakit palakasan ang sistema sa atin? Hindi ganon. No one is above the law. Yan po ang pinapairal ng gobyerno. Please like, share ng ating mga video.